Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ikasiyam na kabanata. Susunduin sana ni Syke si Bianca sa eskwelahan para sabay na silang pumunta sa Espada para mag-aral. Pero pagdating niya, ay tapos na pala ang klase ng mga ito. Nahihiya naman siyang i-text ito dahil pakiramdam niya ay nagtatampo ito. He wanted to apologize personally, hindi sa pamamagitan ng text. Naisip niyang dumiretso sa Espada. Nagbabaka sakali kasi siyang makikita niya ito roon. Napangiti siya nang makita niya ang kotse nito na nakaparada sa labas. Mabilis na nagpunta siya sa ikalawang palapag para lang matigilan sa makikita niya. Sanay siyang nakikitang mag-isa lang si Bianca. Ni minsan ay hindi pa niya ito nakikita na may kasamang kumakain doon. Maging sa classroom nito, ay wala itong kabarkadang kasabay lumabas ng silid o kausap sa hallway. At sinabi ni Clyde kung bakit. Nagkaroon kasi ng trauma si Bianca dahil sa pambubuli ng mga kaklase nito noong bata pa ito. Kaya hindi ito open sa pakikipagkaibigan. Iyon din ang dahilan. Bakit gusto nitong maging malinaw sa kanilang dalawa na magkaibigan na nga sila. Bumalik ang atensyon ni Syke sa nakangiting mukha ni Bianca. He could see that someday, she'll be sitting there, talking and laughing with a friend or two. Pero hindi niya inaakalang isang lalaki ang una niyang makikitang kasama nito. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang inis na nararamdaman niya na mga sandaling iyon. Ayaw niyang makita si Bianca na may katawa ng iba. It just didn't feel right. Sa halip na puntahan ito, ay pinili niyang tumalikod at lumayo. He glanced at her once more, and bittersweet smile formed on his face. Masaya siya dahil mukhang masaya ito, pero hindi niya ikinatutuwang ibang lalaki ang nagdudulot ng kasiyahan dito. Inilapag ni Syke sa mesa ang ika-4 na bote ng canned beer at matamlay na napangiti nang mapansin niya ang walang buhay na mga bituin sa kalangitan. He was looking at them intently, and the more he looked, the duller they appeared to him. A stupid star. I remember looking that miserable when Amber treated my feelings for her like a joke. Hindi niya nilingon ang kapatid niya hanggang sa makalapit ito at makaupo na sa silyang katabi ng sa kanya. So, am I finally hearing the genius heartbreak story? Dumampot ito ng isa sa mga canned beer at binuksan yon. You won't be hearing anything, kuya, because there's no heartbreak story. Mula sa sulok ng mata niya, ay nakita niyang napalingon ito ng marahas. Stubborn Syke. Really stubborn. Pigil ang ngiting komento nito. Tinignan niya ito ng masama. Nang tumawa ito, ay inagaw niya ang canned beer na hawak nito at tinunggayon. Ngumiti siya ng mapait nang malasahan niya ang huling patak ng beer sa lalamunan niya. I'm not stubborn, kuya. I'm stupid. Damn stupid. Kung may boses lang ang hawak na lapis ni Bianca, marahil ay kanina pa ito sumigaw. Gamit ang megaphone para sabihin sa kanya na nahihilo na ito sa ginagawa niyang walang tigil na pagpapaikot dito sa mga daliri niya. Dapat ay naatupag niya ang pagsagot sa laboratory manual niya. Pero hayun siya. At mukha ng lalaking henyo ang nakikita niya sa bawat pahina ng manual na hawak niya. Isang linggo na niyang hindi nakikita si Syke at sa halip na galit. Muli sa huling pagkikita nila, ay mararamdaman niya ay mas nangibabaw ang kagustuhan niyang makita ito. Ano ba ang problema nito? At tinopak ito
na mag-disappear. Kumuha siya ng isang kapirasong papel at sinimulang iguhit ang mukha ni Syke. Sinimulan na niya yon sa magulong buhok nito na ipinatong lang sa bilog na ginagawa niyang ulo nito. For personal purpose, ang drawing na yon, kaya katanggap-tanggap na ang grade school illustration niya ng imahe ni Syke. Gumuhit siya ng 2 maliit na bilog para sa mga mata. Gayon din para sa kilay. Isang malaking titik L para sa ilong at isang straight na linya para sa manipis na mga labi nito. Napatingin siya sa drawing niya at malungkot na ngumiti. Ibinaba niya ang hawak na lapis at hinaplos niya ang iginuhit niya sa papel. Bakit, Syke? Bakit mo ginulo ang damdamin ko? Ginulo mo sa paraang ikaw lang ang may kakayahang umayos. Pero alam mo kung ano ang pinakamasaklap? Wala ka namang balak ayusin ng kahit na ano eh. Syke? Sigurado ka bang nandito sa 3rd floor ang clinic ni Doc Celis? Kuya said it's somewhere here eh, sagot ni Syke kay Gianni. Paliko na sila sa hallway nang makita niya si Clyde. Nakatalikod ito sa kanila at mukhang may kausap. Lumapit sila rito at tila naramdaman nito ang presensya nila kaya nilingon sila nito. At sa ginawa nito yon, ay nalantad sa kanya ang kausap nito. It was a guy and he looked familiar. Gianni, Syke, bati ni Clyde sa kanila. Bakit nandito kayo? Si Gianni ang sumagot. Ipapasa lang namin itong report para sa case study namin kay Dr. Celis. Nandiyan ba siya sa office niya? Tinignan muna ni Clyde ang relo nito. Probably, pero baka maraming pasyente yun ngayon eh. Tumango si Gianni. Siya naman ay nakatuon ng atensyon sa lalaking katabi ni Clyde. Palihim niyang sinusuri ang kabuuan nito. Maya-maya ay napasimangot siya. Napansin yata ni Clyde ang ginagawa niya kaya lumapit ito sa kanya at inakbayan siya. Pagkatapos ay bumaling ito sa lalaki. Matt, I would like you to meet Syke. He's Bianca, news friend / tutor. Tumawa na lang nang bahagya si Clyde. And this is Gianni. He's quite popular and really don't know why. Biro nito na tinawanan lang ng dalawa. So, this is what your first love look like ha? Wika ng isip niya habang matamang na nakatingin sa lalaki. And guys, this is Matt. Kababata namin ni Bianca. Ngumiti ito sa kanila. Tinanguan lang niya ito. Nakita niya ang titig na titig sa kanya si Clyde at na magtama ang mga mata nila ay ngumisi ito. It was as if he knew something was going on. Well, nothing was really going on. Except, Kuya Matt, mabilis na napalingon siya sa boses na yon. And there she was. Ang babaeng mahigit 1 linggo na niyang iniiwasan. It had only been a week but it seemed like he hadn't seen her in so long. Matagal na niyang hindi naririnig ang boses ni Bianca. Nararanasan ang roller coaster experience sa pagbago-bagong mood nito at ang simpleng kaligayahan na nararamdaman niya kapag kakasama niya ito. Biglang nabura ang maluwang ng ngiti nito nang makita siya. Ngumiti ito na makita si Gianni at sumimangot nang bumaling sa kanya. Tumabi ito sa lalaking ipinaglihi sa kapormalan. Para kasing laging may flag racing dahil tuwid na tuwid ang tayo nito. At kulang na lamang ay sumaludo ito sa kung ano. May suot din itong salamin. At nasa iisang direksyon ang lahat ng buhok nito na binantayan ng maigi na matibay na hair gel. Tumaas ang isang kilay niya nang umabrisyete si Bianca kay Matt at ngumiti ng matamis sa lalaki. Iyon yung tipo ng ngiti na alam niyang may mali siya. It was the kind of smile that girls give to the guy they like, and he got that smile a lot. But he never got one from Bianca.
Parang may sariling mundo ang dalawa. Nag-uusap ang mga ito at tila nabaliwala ang presensya nilang tatlo. Clyde and Gianni didn't seem to mind. Siya lang yatang apektado. Ayaw niya ng ganun, na hindi sila magkasama sa iisang mundo. Na-outcast siya sa mundo nito. That he was just someone who watched her from the outside. Ilang saglit pa ay nagpaalam ang dalawa kay Clyde. Lalabas daw ang mga ito. Basta, umuwi ka ng 10:00 ha? Narinig niyang bili ni Clyde. Agad namang tumango ang dalawa, saka nagpaalam sa kanila. Habang tinitignan niya si Bianca ay hindi niya mapigilang isipin kung ano ang maaaring nangyari, kung hindi siya natakot sa kung anuman ang posibleng nararamdaman niya para dito. Siya sana ang kasama nito sa pribadong mundong yun. But maybe it was too late. Hindi niya napigilang sundan ng tingin si Bianca hanggang sa mawala na ito sa paningin niya. Ikinuyom niya ang mga kamay at nagpakawala ng buntong hininga. Ganyan ba ang itsura ng lalaking nagseselos? Probably. Binalingan niya. Sina Clyde at Gianni napigil ang tawa habang nakatingin sa kanya. Napailing na lamang siya at iniwan ang mga ito. Mula nang dumating si Matt ay halos araw-araw na itong kasama ni Bianca. Sa susunod na buwan pa raw kasi ito, aasikasuhin ang pagpapatayo ng sarili nitong construction company. Sa ngayon ay gusto lang daw muna nitong ma-enjoy at bumawi sa mga panahong hindi sila nagkasama. I'm really tired of studying, wika niya. Halos 2 oras na sila sa espada at naguguluhan na siya. Saka memorize sa iba't ibang uri ng chemical at biomolecules para sa report na gagawin niya. Isang ngiti lang ang binigay ni Matt sa kanya at bumalik na ito sa pagbabasa ng isang suspense novel. Napabuntong hininga siya. Kung si Syke ang kasama niya, siguro ay may napapagtanungan na siya ng mga bagay na hindi niya maintindihan. May gagawa ng simpler version ng lesson niya. May magpapaliwanag sa kanya kung bakit ganito ang ganyan. May mag-aalala kung bakit gutom na siya o napapagod na. At may instant kama siya. Pero wala si Syke. Can I leave you for a while? A friend called and he asked me to meet him cause he's nearby. Babalik din ako pagkatapos. Narinig niya ang paalam ni Matt. Tumango lang siya. Nang makita niya itong bumaba ng hagdan ng espada, ay nangalumbaba siya. Gusto na talaga niyang matulog. Mabigat na talaga ang talukap ng mga mata niya. Unti-unti ay nararamdaman na lamang niya ang pagsara ng mga yon. Sarap talagang matulog. 20 minutes nap lang to, promise. Kanina pa nakatingin si Syke sa hagdan patungo sa ikalawang palapag ng espada. Alam niyang nandun si Bianca. He wanted to see her. He wanted to hear her voice. He wanted to see her fall asleep on his lap. He wanted her. No, he didn't only want her. He needed her. This is Bianca's order. Gusto mo bang ikaw na ang magdala nito sa kanya? Napatingin siya sa kapatid ni Gianni. Nakangiti ito sa kanya, yung ngiti na tila nagsasabing may alam ito tungkol sa kanila ni Bianca. Niyuko niya ang tray na iniabot nito sa kanya at saka tinignan na lang yun. Ano bang sasabihin niya kay Bianca? Bahala na. Kinuha niya ang tray at mabilis na tinungo ang kinaroroonan ng dalaga. Nakita niya ito na mag-isa at mukhang natutulog. Huminto siya sa harap ng mesa nito at tinignan nito. Mukha itong pagod. Medyo magulo ang mesa nito. Nakabukas ang 2 libro at nagkalat ang mga papel at ballpen. Ibinaba niya ang hawak na tray at sinimulang ayusin ang mga gamit nito. Kinuha niya ang isang notebook na nakaipit sa isang braso nito. Kumilos ito ng bahagya. Ang akala niya ay magigising ito kaya nakahinga siya ng maluwag. Nang muli ay maramdaman niya ang payapang paghinga nito. Tatalikod na sana siya, bit-bit ang mga libro nito, nang marinig niya na magsalita ito.
Psych! Natigilan siya. Nilingon niya ito ng marahan para tignan kung gising na ito. She was still asleep. Hindi niya napigilan ang mapangiti na may kung anong humaplo sa dibdib niya nang marinig niya ang kanyang pangalan. Mula sa natutulog na dalaga. Napapanaginipan mo na ba ako, Miss Sungit? Napakurap si Bianca habang nakatingin sa laman ng folder na hawak niya. Nang magising, ay nakita niyang nakaipit yon sa pagitan ng mga libro niya. Nagtatakang kinuha niya yon at nabigla siya nang makita kung ano ang laman. It was her report in biochemistry. Pero ang mas kumuha ng atensyon niya ay ang pamilyar na handwriting. Hindi siya maaring magkamali. Sulat kamay iyon ni Psyche. The lazy stroke, the well-organized word, at maging ang signature bullet nito na isang linya na may star sa dulo at pamilyar sa kanya. Nang tignan niya ang kabuuan ng mesa ay malinis na yon. She remembered sleeping with her photocopied note in a mess. Pero ngayon ay nakahilera ang mga yon sa isang tabi kasama ng kanyang mga ballpen at marker. Psyche, you did this right? At dito na po natatapos ang chapter 9 ng aking kwento. Nawa po'y suportahan niyo pa rin po ang susunod ko pang kabanata and thank you for watching. God bless all.